Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na hindi lang economic kundi maging ang political provisions ng konstitusyon dapat na maamyendahan din. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. Personal na nagtungo sa Kamara si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon para ibigay ang kanyang sulat na naglalaman ng 8-point suggestion ukol sa charter change. Ang nais ni Gadon, bukod sa economic provisions, maisabay na rin ang pag-amyenda sa ilang political provisions ng konstitusyon para tunay na makamit ang iba yung pag-unlad ng bansa. Ganito rin ang isinumite niya sa Senado. Isa sa mga mungkahi ni Gadon ang pagpapalawig ng termino ng mga kongresista, governor, vice governor, board member, mayor, vice mayor at mga konsihal sa 6 na taon mula sa kasalukuyang 3 taon at iparehas na lang ito sa term limit ng presidente, vice president at mga senador. Sabi ni Gadon, malaking halaga ang nauubos ng gobyerno sa dami ng eleksyon sa bansa, kaya't mas makabubuti kung isahan na lang. Ang matitipid, magagamit pa niya sa sektor ng kalusugan, edukasyon at agrikultura. Isinusulong din ni Gadon na doblehin ang bilang ng mga senador sa bansa mula sa kasalukuyang 24 gawin ng 48 at ipatupad ang parliamentary form of government. May mungkahi rin siya sa mga hinahawakang posisyon ng presidente at sa pangangasiwa ng public utilities sa bansa. Ito ay walang kinalaman sa aking posisyon as Secretary and Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ganun pa man ay may connection din ito sa aking adikain sa poverty alleviation sapagkat paano mo matutulungan ang ating mga taong bayan na makaahon kung ang ating political situation ay ganito pa rin. Every 3 years, ang laki-laki ng pondong nawawala, nasasayang. Una nang iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na economic provisions lamang ng konstitusyon ang nais niyang maamyendahan. Pero si Gadon, kakausapin daw ang Pangulo at umaasa siyang magiging positibo ang resulta nito. Kasi wala pang nagsusulong ng political provisions. Pero ngayon, na ito, I'm trying to do my part as a private citizen, as a Filipino citizen. Karapatan ko na magsalita para sa ikabubuti ng ating bansa. It is my political right and under the freedom of expression, it is also my right to suggest. And I'm sure that some minds will be open on these suggestions. Wala pang pahayag ukol dito ang liderato ng Kamara pero una nang iginiit ni House Speaker Martin Romualdez na economic charter change ang nais nilang maipatupad. Sa panig naman ng Senado, at the moment, there's no resolution that includes yung political changes sa ating constitution. So, hindi ko alam kung pwede naming talakayin. Wala naman siya dun sa RBH 6 na tinatakal ng committee. So, sa akin naman siguro, magandang pag-usapan pa din, di ba? Kasi based dun sa mga previous hearings, well, as a senator, ang dami kong natututunan. Alam niyo naman ako, hindi ako in favor of chacha eh. Kasi okay naman tayo. Pero huwag na tayo nag-aaway. pagtitiyak ng mga mambabatas bawat hakbang na kanilang ginagawa at gagawin pa, may kaakibat na masusing pag-aaral ukol sa magiging epekto nito sa buhay ng bawat Pilipino. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Binigyang diin ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na hindi lang economic kundi maging ang political provisions ng konstitusyon dapat na maamyendahan din. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. Personal na nagtungo sa Kamara si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon para ibigay ang kanyang sulat na naglalaman ng 8-point suggestion ukol sa charter change. Ang nais ni Gadon, bukod sa economic provisions, maisabay na rin ang pag-amyenda sa ilang political provisions ng konstitusyon para tunay na makamit ang iba yung pag-unlad ng bansa. Ganito rin ang isinumite niya sa Senado. Ay pwedeng ganito habang buhay. Alalahanin natin ang ating kinabukasan, ang kinabukasan ng ating mga anak, ang kinabukasan ng bansa. Kaya sa tunay na pagbabago, pumili ng bago, wag na bumoto ng mga luma, paulit-ulit. Sila na lang rin. Dapat yan isang termino lamang para magkaroon ng tunay na pagbabago. Kung walang bago,
wala ring pagbabago. Ito po si Atty. Larry Gadon. Nananawagan ako sa inyo na gamitin natin ng tama at mahusay ang ating karapatan sa pagpili ng mga senador ngayong susunod na halalan. Mahigit ng 30 taon ang nakalipas pero wala pa ring makabuluhan na pagbabago na nangyari sa buhay ng mga Pilipino at sa mga ordinaryong Pilipino sapagkat ang ating konstitusyon ay isang proteksyon sa mga oligarko at big business. At yan ay wala namang ginagawa ang ating mga senador. Paulit-ulit na lang ba sila? Wala na nga nangyari. Iboboto nyo pa rin? Puro balikan lang sila ng balikan. Wala nang nangyari dyan, kundi mahigit na silang 20 taon na nandyan sa pwesto, pero wala namang nangyayari. Kaya nga, ang isa sa aking panukala, kung ako man ay papalarin, ay dapat ang termino ng isang senador ay isa lamang, yung 6 na taon lamang, sapagkat kung talagang matalino ka, kung talagang marunong ka, kung tapat ang puso mo na maglingkod sa bayan, yung 6 na taon ay napakatagal na upang ikaw ay makagawa ng mga batas na makakatulong sa taong bayan at makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Pero kung ikaw ay mahigit ng 20 taon, 15 taon na nandyan, paano na? Paulit-ulit na lang ba? Ngayon pabalik-balik na naman sila. Ginawa na nilang hanap buhay. Ginawa nilang negosyo ang Senado. Ginawa nilang gatasan ang Senado. Pero wala namang nangyayaring talagang makabuluhan na pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Magising na tayo. Hindi na tayo pwedeng ganito habang buhay. Alalahanin natin ang ating kinabukasan, ang kinabukasan ng ating mga anak, ang kinabukasan ng bansa. Kaya sa tunay na pagbabago, pumili ng bago, wag na bumoto ng mga luma, paulit-ulit. Sila na lang rin. Dapat yan isang termino lamang para magkaroon ng tunay na pagbabago. Kung walang bago, wala ring pagbabago. Ito po si Atty. Larry Gadon. Nananawagan ako sa inyo na gamitin natin ng tama at mahusay ang ating karapatan sa pagpili ng mga senador ngayong susunod na halalan. Mahigit ng 30 taon ang nakalipas pero wala pa ring makabuluhan na pagbabago na nangyari sa buhay ng mga Pilipino at sa mga ordinaryong Pilipino sapagkat ang ating konstitusyon ay isang proteksyon sa mga oligarko at big business. At yan ay wala namang ginagawa ang ating mga senador. Paulit-ulit na lang ba sila? Wala na nga nangyari. Iboboto nyo pa rin? Puro balikan lang sila ng balikan. Wala nang nangyari dyan, kundi mahigit na silang 20 taon na nandyan sa pwesto, pero wala namang nangyayari. Kaya nga, ang isa sa aking panukala, kung ako man ay papalarin, ay dapat ang termino ng isang senador ay isa lamang, yung 6 na taon lamang, sapagkat kung talagang matalino ka, kung talagang marunong ka, kung tapat ang puso mo na maglingkod sa bayan, yung 6 na taon ay napakatagal na upang ikaw ay makagawa ng mga batas na makakatulong sa taong bayan at makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Pero kung ikaw ay mahigit ng 20 taon, 15 taon na nandyan, paano na? Paulit-ulit na lang ba? Ngayon pabalik-balik na naman sila. Ginawa na nilang hanap buhay. Ginawa nilang negosyo ang Senado. Ginawa nilang gatasan ang Senado. Pero wala namang nangyayaring talagang makabuluhan na pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. Magising na tayo. Hindi na tayo pwedeng ganito habang buhay.